Welcome back to our new vlog. And for today's vlog, papakita ko sa inyo guys ang gulo ng bahay namin. Yes, papasensyahan nyo na guys if magulo yung bahay namin. Because may sinampay dito. May sinampay pa dun. And dahil nga magulo siya, magulo nga siya guys. Because, look, may mga boxes kami dito, malaking boxes. Kasi, mag-i-impake na kami, guys. Yes, kasi lipat na kami ng uunti-untiin na namin dadalhin yung mga things namin na hindi naman namin na kailangan sa ngayon dun sa bahay na lilipatan namin. So, yun yung vlog natin for today, guys. Samahan niyo akong magligpit. Ito yung uunahin ko. Mga books ni Sebastian. Lalagay ko sa box. Tsaka yung mga damit na, ito siya. Ito mga damit to for summer. Yung hindi namin magagamit sa ngayon kasi nga autumn na siya, malamig na siya. So nilagay ko na siya dun sa bag na yun. And then yung ipapako na lang itong nandito sa, ito yung mga books. Lalagay ko siya sa box. Unti-untiin ko because this Saturday, dadalhin na namin siya. Kung ano lang yung, magkakasya dito. Kasi guys, ang mahal ng box dito guys. Yung box natin dyan, parang mahihingi lang dito. Bibilhin mo 5 euro. So, apat to, 20 euro. So, apat lang binili ni Sebastian. Dadalhin na yung kung ano lang yung magkakasya dyan. And then, dadalhin dun sa bahay na lilipatan namin. Tapos dadalhin din niya pabalik yung box. Para may lalagyan na naman kami sa ibang mga things. So, ito rin, dadalhin na niya. Since nasa box pa. Ito, diaper changing mat. At saka yung baby bed. Hindi pa niya inassemble guys. Kasi nga, lilipat din naman kami. Kung i-assemble niya dito, tapos aanuhin na naman niya. Dadalhin sa kabilang bahay. So, yung balak na lang namin, after ko ma-discharge sa hospital, pagkapanganak ko, doon na kami uwi diretso. Para yung bed, yung mga gamit ni baby, andun na. Tsaka yung drawer niya, yun, dadalhin na yun siya. Kung ano lang yung magkakasya sa sasakyan. Kasi tutulungan kami ng mga churchmates namin na maglipat. And, minimake sure kasi namin guys na before ako manganak, yung mga gamit is nalipat na namin. Kasi mahirap maglipat na kakapanganak ko lang. At least, nandun na yung mga gamit. And, doon na kami didiretso. So, let's do this, guys! By the way, guys, ginangat na ako mani. Malakas ko talagang kumain ng mani ngayon, guys. Okay lang ba ito sa Preggy? Malakas kong kumain ng mani. Nakakadalawang ganito na ako. Pangalawa na to. Dahan-dahan lang ako guys. Kasi bored din ako. Walang ginagawa. Bisa lang ako dito sa bahay. So, unti-unti na lang ako maglipid. Pero dahan-dahan lang din. Kasi nga, pag gumagalaw-galaw ko guys, yung may ginagawa ko, pagkatapos niyan, sakit talaga nakatawan ko. Kahit hindi naman ganun kabigat yung mga ginagawa ko. Ang dami niyang books, guys. Ewan ko kung nabasa na ba niya ito lahat. Sobrang dami. Baka gusto niyo bilhin, guys. Benta ko na. Benta ko ng mga niya, mga books niya. I'm selling his books, guys. Who's interested? Just comment down below. Pakadami.
Yung buong ano talaga guys ha. Yung buong cabinet. Puro books na lang. 2 cabinet. Kanya lang ako. Siguro itong 2 box na to guys. 2 box na to, puro books lang ngayon. Kasha. Comment down below. Pamain na lang po. Pamain. I'm selling these books. So, gulat na lang siya pag niya. Wala na. Sold out na yung books. May chest. Ano siya? Gusto nito guys. Sa inyo na lang to guys. Ano wala nang dadalhin. Mine na lang, mine. May tanong po ko guys. So, walang malaman. Normal lang po ba na the past few days kasi guys, talagang frequent pa sa frequent yung pagpunta ko ng CR. At, by the way, I'm already almost 35 weeks pregnant and baka may idea kayo, normal lang po ba yun sa stage na ito na ano? Alam po yung kakatayo ko pa lang sa toilet, parang gusto ko na naman umihi. Yung feeling na, parang ayaw ko na umalis ng CR po. Dahil sa, kakatayo ko pa nga lang, o kakalabas ko pa lang ng CR, naiihi na naman ako. And then, the past few days din po, parang, nararamdaman akong cramps. Yung parang mag-mens na ako, yung ganung cramps po. Hindi naman siya continuous, pero, yun yung nararamdaman ko. Hindi ko lang alam kung ano. Kasi nung mga, nasa 30 weeks, ganun, frequent naman din yung, pag CR ko, pag ihi ko. Pero, hindi yun, tumatagal pa rin naman siya ng ilang minutes bago ko kailangan bumalik ng CR ulit. Pero sa ngayon kasi, kakatayo ko pa lang sa toilet, or kakalabas ko pa lang, naiihi na naman ako. Alam ko yung ihi na hindi mapigilan talaga, yung sobrang iihi ka na talaga, parang, yung feeling na parang ilang minuto mong hinold yung pag-ihi mo, kakatayo mo pa nga lang ng CR, ng toilet. Hindi ko lang alam kung normal. Sino yung may alam dyan? Kaya naman, pa-share. Baka may ideas po kayo. Share niyo po. And, feeling ko po everyday. Sumasakit yung chat ko na natatait. Feeling na natatait. Hindi yung sakit na. Ewan ko basta. Hindi yun siya.
Ang galing mo, Sebastian. Ang dami mong books. Ang boring din kasi guys. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Wala naman akong ano. So, ginagawa ko, nililikpit ko na lang to para at least naman hindi ako bored. Ano ba? Malapit na siya mapuno, hindi pa siya ano. Ngayon lang. Saan ano pa yan? Bookshelves. Ito. Piling ko itong dalawang box na talaga na to eh. Para sa books yun ang mga yun. Tingnan nyo guys, di pa ako nangangalati sa ginagawa ko. Sumasakit na yung ano ko, binti ko, nanginginig na siya. Next is ito guys, mga ano to, mga ano to, books sa Deutsch course, sa German language, mga books. Binigay ng mama niya, mama ni Sebastian, mother-in-law ko. Napaka-supportive ng mother niya guys. Tama sa sobrang ang dami sa akin lahat to. Hindi ko pa nga nababasa. Hindi pa nga ako tapos sa isa. Ang dami. Ito. Lahat ng books na to, ito. Binigyan pa ako ng mama niya ng ano. Para siyang ano, board game. Para siya sa beginners talaga na ano, tile eyes. Beginners na nag-aaral ng Deutsch. Binigyan niya sa akin to. Hindi ko pa rin naman nagagamit. Nagagamit ko lang siya pag nandito yung mama niya. Kasi ito yung ginagamit ng mama niya para turuan ako. Masakit talaga yung binti ko. My goodness. I don't know why. But yeah. Ito guys, binili namin big notebook para dito ko ilagay yung mga ano, mga Deutsch na ano, notes. Ito ko pinagsusulat. Kasi ngayon na-stop muna ako guys. Kasi tinamad na naman ang lola niyo. Ito rin. Ito binigay ng mama niya sa Philippines nung bago kami kasal. Binigay na ito ng mama niya. So nagamit ko to siya guys nung nag-aaral ako ng A1 sa Manila. This one. And dinala ko nilang din siya dito kasi until B1 kasi siya. So, ano, magagamit ko siya in the future. Pag nag-continue na ako ng Deutsch course. Which is, kailangan mag-continue guys. Ayaw ko man, wala akong choice. Kasi, requirement siya para sa residency. Kahit sabihin kong ayaw ko, tamad ako. Wala akong magagawa kasi kailangan mag-aaral. Dahil kung hindi na ako magbibigyan ng yun yung sabi nila, ayun ko lang. If it's true. But, yun yung sinabi nila. Ito pag kakapanganak mo pa lang, or buntis ka, di ka naman nila i-stress na mag-aaral agad. Pero in the next years, magpa-follow up yan sila. Ito guys, yung mga ano niya. Nagko-collect siya ng mga euro ba. Dito niya ilalagay. Sa ngayon, walang laman. Walang laman. Pagsiksikan. Kunti lang yung ano. Kunti lang kasi yung boxes namin. Hindi ko alam guys kung masasarap pa ba ito. Sisiksik ko na lang siya.
na lang ma-close pa. Siguro mga next vlog guys, ipapakita namin sa inyo yung place kung saan kami lilipat. On our next vlog. Yan yung aabangan nyo. Mostly ng mga books niya guys, yung sa theology na yung book. Okay na siguro to. Not sure. Anyway. Oh, bigat. Hindi ko alam kung ako lang ba ito guys, o ito na ba yung tinatawag nilang nesting? Ito ba yung nesting? Kasi di na talaga ako mapakali guys na walang ginagawa. Gusto ko may ginagawa, kaya maliliit lang. Maliliit lang bagay. Hindi ako mapakali pag ano, nakaupo na kayo, ganun lang. Kasi normally, tamad talaga ako guys. Tamad ako, honestly. Tell me honestly. Sakit ng likod ko. Next is mag-arrange nito. Sakit na ng likod ko.
guys, yung certificate niya. Yan na siya guys, yung box na yan. And yun, mga books niya lang and then mga picture frames and everything. Pero hindi pa yan siya lahat guys, hindi pa yan siya kompleto. Kasi yun, mga folder. Gusto ko na sana siyang ilagay pero may kukunin pa kami mga important papers dyan para sa, nakakailanganin para sa birth ni baby. So, ready muna namin yun. Tsaka na namin ilalagay dito. Yeah. Meron pa pala dun yung box. Wait lang. So, yun na lahat na na-impake ko, guys. So, 3 boxes lahat. Yan. So, malapit ko na ma-clear yung bookshelves. Yung iba namin ilalagay kasi baka masira. So, yung camera. Diyan na muna yan. Tsaka yung mga documents. Hindi ko alam kung dadalhin ba yan yung ball. Dadalhin ba ni Sebastian? Siya na lang siguro magliligpit niyan. Hindi ko rin kasi abot, guys. So, yan, 3. Diba? Okay na yan. At least may natapos tayo today. And, yeah. So, yes. Natapos na tayo for today. Hindi pa talaga tapos lahat. Pero at least for today, may natapos na tayo. May na-impake na tayo yung mga books ni Sebastian. 3 boxes lahat. And next is mag-unboxing tayo ng package na dumating from Temu. May in-order tayo. Before that, I will do my sugar test, guys, kasi it's already 1 hour mula nung tapos ako mag-breakfast. So, sugar test tayo. Kasi dapat before meal and 1 hour after meal. So, ngayon mag-sugar test ako. Ito ko sinusulat, guys. Kanina before meal, yung sugar ko is 85. So, yung normal is 95 pababa. Para sa pregnant. Before meal, 95 pababa yung sugar. And sa akin, 85. So, normal siya. Ngayong after meal. Yung after meal, guys, dapat 140 pababa. Papalitan ko lang yung needle. Kasi, syempre, hindi pwedeng gamitin ulit sa ganito. Naturo ko naman to siya, guys. Napakita ko naman na to siya nung sa separate video ko. And yes, continuous pa rin po yung pag-sugar test ko. Every day, 4 times a day. Kasi, dapat daw talaga ma-monitor yung sugar ko. Hanggang sa mga anak ko. Sanitize ko lang yung kamay ko. For breakfast, guys, kumain lang ako ng biscuit. Kasi hindi naman ako masyadong gutom. So, I'm gonna pick my finger. Habang tumatagal talaga, guys, mas lalong sumasakit. So, ito. Oops. Dapat yung first is ipapahid mo. Hindi siya yung kukunan mo ng test. Yung second na. Yung 136, guys. 136. So, normal siya kasi dapat 140 pababa.
Normal yung sugar ko. 136. So, dapat isusulat ko rin ano yung mga kinain ko. So, yay! So now let's proceed to our unboxing. Unboxing time. Sinisipag ako mag-vlog, guys. Dami nating vlog sa ngayon. Hindi ko pa na-upload yung iba. Here's our package, guys. Nasa-stress ako. Kanina pa ako nagsasalita, guys. Ang dal-dal ko. Na-unbox ko na. Ang dami kong shinare. Hindi pala nag-start yung video. Oh my goodness. Na-unbox ko na siya, guys. Baby bathtub pala siya. Ang dami ko na dinaldal kanina. Hindi pala na-record. Ito pala yung feeling. Dahil ko sinare kanina, ang dami kong basta nagyaw-yaw ko. Kaya nagtuo ko nga na-record na siya. Wala, eh. By the way, di ko na lang ulitin sinabi ko kanina, guys. Ang haba na nun. So, ito na. Kahirapan ako nag-unbox kanina kasi puno siya ng tape talaga yung box. May instruction siya. And good thing, guys, yung instruction niya is in English. So, may intindihan ko siya. Hindi siya in Deutsch. So, ganito siya. I was expecting na plastic siya. Pero, iba yung material niya eh. Hindi siya yung plastic na madaling makrack. Iba yung material niya. So, foldable siya, guys. Hindi siya nagko-consume ng too much space. So, after mo gamitin, may mo siya i-fold, tapos ilagay sa gilid. So, ganito siya. And, ano ba? Ito yung ano niya. Feet. And then, install the side bracket to the middle. Of the tub and bend side of the bracket faces out. Where's the bracket? Ah, it's here. Ito yung bracket niya, guys. Ganito siya. Ano bracket? Paano ba ito siya ilagay? Okay. Here. It's here. Sige. Nagmamarunong. Kahit hindi naman marunong. Wala kayo dyan. Excited ako na. Ano ba ito? Hindi ko talaga ano. Paano? Ano ito ba? Yeah, I think so. Ay! Yun siya. Lumalaban siya. Yun. Yung kapila. Di talaga. Paano ba to? Kainis. Si Sebastian na lang, guys. Huwag natin pilitin kung hindi kaya. And may ganito siya. Ewan ko para saan to. And look, may ano siya dito sa gilid. Siguro for temperature to, kung tama na ba yung temperature ng water bago yung paliguan si baby. And meron siyang ganito. Dito siya ilalagay. So,
Tago na lang natin to. Nainis talaga ako. Ang dami kong sinabi kanina. Di pala na-record. Balik natin si box. Para si Sebastian na naman yung mag-unboxing mo. Yay! Sa wakas, dumating na ang baby bathtub. So, tanghali pa lang guys. Magto-12 noon pa lang. Pero hagardo na yung ate niya. Pagod na si lola niya mag-impake ng mga iilang gamit. So, I will rest short. Habang nagre-rest ako, may nakalagay na akong pinapaikot ko na yung bedsheet dun sa washing machine para mamaya, after ko mapahinga, sasampay ko na siya. So, yun lang muna sa araw na ito guys. Yun lang muna yung gusto kong i-share. And I hope you enjoy watching my vlog. Kahit epic fail yung pag-unboxing natin kasi hindi pala siya na-record yung pag-unbox ko. So, see you guys on our next vlog. God bless and bye-bye!